Monday na naman, katamad pumasok. Monday na naman. Mabilis lang naman yung araw. Honestly. Iba naman ito. Hirap naman ito. Natapos na ba ako? Wala pa ako sa kalahati. Huwag na nga ako. Ano ba tamang sagot? Ay nako, hindi ko makuha yung tamang sagot. Gets ko na. Finally, na-gets ko na din. Bakit bang ingay ng GC namin? Tignan ko nga. Open na yung QCU pala. Open ko nga yung link. Kayanin ko kaya to? Ay nako, iba naman tong mga to. Dito lang makapag-focus. Napapressure lang ako sa ginawa nila. Chat ko muna sila. Mag-apply ba ako? Sige nga, wait nga lang. Sige na nga, mag-apply ako. Chat ko sila. Teka, parang di ko gusto. Mag-apply ba talaga ako? Ay nako. Wistan, mag-decide ka. Mag-a-apply o hindi? Teka nga muna. Maabot ko kaya to? Sa bawat araw na lumilipas, iniisip ko kung ako ba talaga ito o kung ako ay naging ganito dahil sa impluwensya ng iba. Marami akong ginagawa at maraming inaasahan sa akin. Pero minsan napaisip ako kung alin sa mga iyon ang tunay na ako. Ako ba ang humuhubog sa sarili ko o hinhubog lang ako ng mga taong nasa paligid ko? Hindi naman masamang malito paminsan-minsan. Bahagi lang ito ng proseso ng pagkilala sa ating sarili. Nakapasok kaya ako dito? May nag-message ata sa akin. Oo nga. Hello boy, bakit ka napatawag?
Wala lang, buhay ka pa ba? Oo naman, buhay na buhay. Boy, kamusta ka? Okay lang, busy lang sa school. Sama ka. Basta tayo mamaya. Mamaya agad, ang bilis naman. Sumama ka na. Minsan lang naman to eh. Oo na. Sige, sasama ako mamaya. Oo nga, no? Nakakalimutan ko na din magsaya. Kasama ako sa kanila. Gusto ko rin magpahinga. Kasama talaga ako dito sa mga to. Voice message nga ako kila AJ. Boy! Boy! Game ako this weekend. Kailangan ko rin magpahinga eh. Paalam na nga muna ako kila mama. Baka di pa ako payagan. Hoy boy, nasan ka na? Minsan, okay lang na huminto. Magpahinga. Magpahinga sa mga libro, sa phone, sa mga expectation. Pwedeng huminga ng malalim. Pwedeng lumabas kahit saglit. Maglakad-lakad, makipagkwentuhan sa kaibigan, o simpleng tumambay sa tahimik na lugar. Dito ko na-realize na hindi kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa. Kaibigan, kahit simpleng check-in lang nila o tawanan sa gitna ng kalituhan ay nakakatulong para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. At sa bawat pahinga, sa bawat maliliit na sandali, unti-unti kong naiintindihan na okay lang hindi perpekto. At okay lang maging tao lang sa gitna ng pagkalito. At sa huli, napapagtanto ko na ang mga kaibigan at simpleng pahinga ay pagtabay ng bumubuo sa tunay kong sarili. Walang masama sa pagpapahinga. Ang masama, siguro ay yung hindi mo susubukan ang best mo. Minsan, kailangan mong huminga, magpahinga, o lumabas kahit saglit. Pero pagkatapos, bumalik at gawin mo ang makakaya mo. Doon mo mararamdaman na kahit hindi perpekto, ginagawa mo ang tama para sa sarili mo at para sa mga inaasahan mo. Ay, nakakapagod. Pero masaya. Basta ba? Alas 7 na pala, gabi na, pero sulit naman. Wait nga lang, voice message nga kala AJ. Boy! Bahay na ako, boy! Salamat sa ulitin. Wait, nag-chat ba sila? Next week ulit ha! Thank you ulit, boy! Dahil pala namin pictures. Solid kanina. Tapos review ulit bukas. Anong bukas? Baka mamaya. Teka nga. Baka may nakalimutan ako.
Pasok pala bukas. Mag-ayos nga muna ako ng gamit. Kailangan nating matuto magdesisyon sa ating sarili. Dahil dito nagsisimula ang tunay na paglago. Kapag natutunan mong pumili para sa sarili mo, mas naiintindihan mo kung sino ka at kung ano ang mahalaga sa iyo. Hindi lang tungkol sa mga expectation ng iba, kundi sa kung ano ang makakapagpasaya at makakatulong sa sarili mo sa pangmatagalan. Gaan pala sa pakiramdam mag-review ng walang iniisip. Kaya tama lang na lumabas ako eh. Nice, buhay. Nakakalimutan ko na talaga mag-enjoy dahil sa school o dahil sa sarili ko lang. Hingin naman nila sa GC. Ba't ang pinag-uusapan nila? Next week pala may exam kami. Chat ko nga muna to. Ano kaya i-replay ko dito? Teka. Hindi. Ayoko nito. Wait lang. Alam ko na. Oo naman. Pero kinakabahan. Hindi eh. Alam ko na. Handa na ako pero kabado. Yun. Tapos na din. Back to review. Ang buhay ay di paunahan. Hindi ibig sabihin ng huhuli ka ay talunan ka. Bawat isa sa atin ay may sariling oras at paraan para marating ang ating mga pangarap. Hindi kailangang ikumpara ang sarili sa iba o madaliin ang mga hakbang na hindi pa handa. Minsan, kailangan mong magpahinga, maglaan ng sandali para huminga, mag-isip o simpleng maglakad-lakad. Hindi ito pagtalikod sa responsibilidad, kundi paraan para mas maunawaan mo ang sarili mo at mas maging handa sa mga susunod na hakbang. Ang bawat pagsubok na nararanasan ay magiging dahilan para mas maintindihan mo ang sarili mo, para malaman mo kung ano ang mahalaga at kung paano ka susunod sa tamang direksyon para sa iyo. Hindi ito tungkol sa bilis o kung gaano ka kabilis nakarating sa tuktok, kundi tungkol ito sa bawat hakbang na tinatahak mo at sa kung paano ka lumalago sa bawat kamanasan. Huwag kalimutan mabuhay habang nangangarap. Minsan, ang dami nating iniisip sa inaharap. Nakakalimutan natin ang mga maliliit na bagay ngayon. Yung tawanan, kasama ang kaibigan, simpleng sandali ng katahimikan o kahit paglalakad sa labas. Lahat yan ay parte rin ng kwento mo. Ang pangarap ay mahalaga, pero ang buhay na nararanasan mo habang tinatahak ang pangarap mo ay mas mahalaga pa. Kaya huminga ka, ngumiti at damhin ang bawat sandali. Dahil bawat araw ay pagkakataon para lumago, matuto at mas maging masaya habang patuloy kang sumusubok. At sa huli, ang pinakamahalagang parte ng kwento ay ang natutunan mo kung ano ang daan na iyong tatahakin.